Kayo po, Ilang ma'am, taon na taga po saan kayo? po? 44 po. Okay. Taga Las Bañas, Laguna po ako. Nandito po ako ngayon Hmm. sa sa bansang Qatar. Ah, kumusta naman po ang buhay diyan? Ganun pa rin, walang pagbabago. Pagkatapos lang ng ng bakasyon ko diyan kababalik ko lang dito. 1 week pa lang ako dito. Hmm, sayang ano po, nakalayo ka Bakit na po? agad. Nakalayo ka na agad. Hindi pa naman po huli ang lahat eh. May next year pa naman. Sana all. Ah, yearly po umuwi kayo? Ano po? Yearly po umuwi kayo? At kada taon po umuwi Ah, kayo? hindi po kasi hindi ako pinapayagan. 5 years bago ako umuwi. Oh, tagal ano. Ilan po ang anak niyo? 2 po. Bale, ilang taon na po kayo ngayon? 43. Oo, matanda ako sa iyo. 1979 ako. 1980 naman po ako. Tapos, may anak akong isa. Siya ay 8 taon na. Nasaan po yung anak nyo? Nasa magulang ko. Sa Bicol po? Opo. Okay. Bali, ngayon, itong natitirang ko, ito yung site na pinagtatrabahonan ko. Nandito ako sa warehouse. Kuya, ano po yung work nyo? Construction, ma'am. Okay. Isang trabaho ng hirap sa pinakamahirap. Kuya, para tayo naghihirap. Mga kon ang ginagawa ko dito, yung mga smoke detector, mga fire alarm. Pero kuya, marunong ako mag-construction Electrical lang, ma'am. Yung civil Okay, work, okay. hindi ako marunong, pero electrician lang ang skill ko sadya. Okay din naman yan eh. Kasi kung wala ka, paano magkakakuryente dyan, di ba? Diba? Ilang taon na po, ma'am, yung anak niyo? Yung panganay ko ay magna-19, tapos yung bunso ko ay mag-17 ngayong October. Malaki na, no? Sa Sa college na. akin 7 taon o 8 taon pa lang. Bali, napunta yun sa magulang ko, 7 buwan ata yun. 8. Ibig sabihin kuya, matagal kang bago nagkaroon ng asawa. Oo, ma'am. Sino ba naman agad-agad magkakamali sa mukhang ko, kapangit-pangit eh. Kuya, huwag mo naman nilalait yung sarili mo. Grabe ka na mo. Masyadong hindi na daw yung sarili mo. Sakaling kaya kita dyan. Kaya, nagkaroon muna ng taid bago nakakuha ng kalibin. Anong pain yun, sir? Nasa na siya ngayon. Baka mamaya awayin ako nun Anong pain, sir? Sir, ay ano lang, itlog ng kalamintas. Ay, gano'n? Kuya, Medyo nagkaroon ng problema eh. Naghiwalay ang puti sa dikulor. Baka naman kasi kuya, ikaw ang may kasalanan kung bakit kayo naghiwalay. Maari nga, ma'am, na gano'n. Kasi dati umuwi ako minsan 1 taon, 1 beses lang. Kaya? Kaya nung malaman ko, kinuha ko yung anak ko. Iniwan ko sa magulang ko. Tapos, bumalik ako ng Manila. Apply ulit ako sa iba. Yun hanggang lipat-lipat ako ng trabaho. Lipat-lipat din ang kumpanya pinapasukan. Pero, At least kuya, kahit paano, mayroon ka ng masasabing iyo, di ba? oo naman, ma'am. Yun nga yung nagiging dahilan kaya hindi ako tumitigil magtrabaho. Kasi kung wala akong anak, siguro baka sama-sama ako sa tambay, pasaway. Tama.
Eh, yung asawa niyo, ma'am, dati, Wala naman akong asawa eh. paano ka nagkaanak? Mahabang kwento, abutin tayo ng bukas eh. Okay. Hindi. Ano, Hindi, sa totally niyan, sa totoo lang yan talaga. Kumbaga, parang pangalawang pamilya ko. Kabit ba? Naintindihan mo ba yun? Opo, parehas pala tayo. Ano ba yun? kabit kayo Baka pareho? kuya, ikaw, baka nga kuya, ikaw na yun. Ganun din yung sitwasyon ko. Baka yung asawa mo at saka yung asawa ko, baka sila talaga mag-asawa. Kasi pares tayong kabit eh. Yun lang. Ngayon wala na, hindi ko na alam kung nasaan siya eh. Kasi 70, ano na siya, 78 ata, or 75, I don't know. Ang edad? Tanda na. Kasi nung nagkaroon kami ng relasyon noon, 19 years old ako, siya ay 48 ata. 1948 pa lahat yan. Pero alam mo yun, ma'am, may asawa siya dati nung niligawan ka. Ay, hindi po. Ay, hindi mo alam. Hindi ko po alam. Ang sabi po niya kasi patay na daw po yung asawa niya. Pero buhay pala. Opo. Kaya nakipaghiwalay na ako kasi yun nga, ginagera na ako nung original niyang asawa. Tapos Dala na yung anak namin. Nalaman ko. Yun. Ikaw, sir, Mabuti. may asawa din po dati. Kala mo patay na yung asawa? Hindi naman, sir. Yung sa akin kasi, ako sadyang hindi po talaga maalaman ligaw. Yung naging inanong anak ko, may asawa, tapos 2 taon nang hindi bumabalik sa kanila. Tapos ako dati nagiinom. Minsan siya pumupunta doon sa, dati nagbubukid ako doon sa amin. Pumupunta siya sa kubo. Tapos dahil niya, humihingi siya ng gulayin. May mga tanim ako dati sa gilid ng kubo, sa bukid. Sitaw, pitsay, talong. Yun, naging dahilan hanggang sa nalaman ko naging magkatabi pala kami. Argoy. So nakabuo. Yun po yung nangyari pagkatapos nung 7 months yung anak ko. Bumalik yung asawa niya. Tapos lang. Pagbalik ng asawa niya, ay sabi niya sa akin, may mga anak sila, kaya doon siya sasama. Yung anak ko, kinuha ko. Okay. Yun ang anong tawag ba naman? Naiiyak na ako sa kwento mo ha. Yun ang drama ng buhay ko. Yung pain mo pala, sir, yung gulay sa kubo, no? Bahay kubo. Bahay kubo pala yung pag-ibig. Bahay kubo, talong at pitsay ang tanim. Dati na akong nagmamaynila, kaso nung minsan na napagod ako, nag-try ako dati na apply sa ibang trabaho na sa transportasyon, biyaheng Manila, Bicol. Pagkatapos noon, nung makilala ko siya dahil walang nangyayari sa transportasyon, nag-Manila ulit ako para mag-electrician ulit. Yun na, yung pagka-baby namin, bumalik naman yung asawa niya, ay di kinuha ulit yung hiniram ko. Pero wala naman kaming kasunduan niya, ipahiram na ulit sa akin eh. Ay, ganon. Dapat tanong ka kasi. Dapat tanong ka. Dapat tinanong mo, pwede ko ba bang mahiram yan ulit? Dapat gano'n. Hindi na ako nagtanong, ma'am, kasi masama na yung loob ko eh. Talagang obligado, lumayo na lang ako. Kahit sino naman. Isa bahaba ng panahon. Tapos ngayon, nagtatry nga ako dito matagal na akong dito sa kay Sir DJ kasi madalas kong nakikita sa Facebook yung mga live.
Kaso, hindi ko alam kung paano mag-connect. Tapos minsan nag-chat ako dun sa kanya sa live, yung nakapost sa Facebook. Ipinaliwanag sa akin kung paano, kaso hindi rin ako masyadong marunong magpindot-pindot sa cellphone. Siguro 2 linggo. Bago natsambahan ko lang ay kaninang maga, natsambahan ko. At dati, nakapag-download ako ng emo, pero may pinipindot ako na lumalabas yung mga nag-uusapan na babae-lalaki. Hindi ko gusto. Hindi ko gusto yung mga sinasabi. Tapos, dinidelete ko ulit yung dinownload ko. Bali, 5 yata o 6 na download ko na ito. Bago ko natukoy. Hindi ako masyadong marunong sa cellphone. Baga, nakita ko lang yung mga nakapost ni Sir DJ. Kaya, nainganyo ako na mag-try. Kasi minsan yung mga napapanood ko, natutuwa ako sa mga usapan nila. Kwento-kwento, nakakataba din ang puso. Kumbaga. Huwag lang sobrang taba at baka ma-stroke. Gano'ng kataba? Tanong ko, gano'ng kataba? Medyo tamang taba lang. Yung hindi lalabas yung buto, hindi bubukol sa laman, ay sa balat. Kasing taba ko ba? Mataba ka ba, ma'am? Oo, mataba ako. No? Ay... Baka kasing taba ko. Di sobra na yun, ma'am, sa katawan ko. Sa liit ng katawan ko. Patingin nga. Maliit lang ako, ma'am. Ano pong height nyo? 5'2" lang ako, ma'am. Paras time 5'2". Oo. Oo. Baka tayo na nga. Joke lang ha, joke lang. Baka may mapikon ka sa akin ha. Anak ko, ma'am, hindi naman ganun. Kaya nga nag-try ako na sumali dito, baka sakali makatsampay. Pero hindi naman ako nagmamadali. Dahil ang gusto ko sa isang relasyon, yung pangmatagalan, panghabang buhay. At yung pwede kong pagtiwalaan naman sa anak ko. Ganun ang inahanap ko. Baka naman kuya, kailangan mo yaya. Oo, naku ma'am, pag yaya, wala akong pampasweldo. Wala akong pera eh. Sabi mo, ano yun? Lahat naman ng pwede namang hindi naman sa ganun na. Ibig sabihin, ang ibig mo bang sabihin doon sa sinasabi mo, yung kayang tanggapin yung anak mo. Oo, ma'am, yung gano'n. Yung pwede. Kasi marami akong nababalitaan na pag hindi niya anak, iba yung trato. Maraming gano'n. Tama yan. Ako gano'n din ako sa mga anak ko. Kasi mga anak ko puros babae eh. Kaya yun ang iniisip ko rin. Mahirap yung magpabigla-bigla, padalos-talos ng desisyon. Kaya maganda yung nagkakakilala muna sa isa't isa. Yung hindi nagmamadali. Tama. Maliban lang siguro kung natsimpuhan na yung mangga sadyang malapit ng mahinog. Ilang araw na lang, hinog na, obligado pitasin na. Baka malaglag pa. Diba? Mahirap pag nalaglag. Ay, dahil kailangan saluhin mo. Pag nalaglag, kailangan saluhin mo. Kailangan nakabang ka na kaagad. Kuya, magtanong ka pa. Wala na akong mamaitanong eh. Wala na. Dami-dami tatanong. Tanong ko sa'yo, kuya, may girlfriend ka ngayon? Wala, ma'am. Ilang taon na? 2 taon siguro. 2 taon. So, ibig sabihin, kuya, dyan sa Manila mo nakilala yung pinakalas na naging girlfriend mo? Ay, hindi po. Sa Batangas. Ano yun? Ang dami mong pinanggalingan. Ang trabaho ko, ma'am, ay isang electrician. Ang kumpanya na pinapasokan ko, ma'am, kung saan yung may kontrata sila, nandun ako. Ang kontrata ng isang kumpanya, ma'am, hindi lang iisang building, palipat-lipat siya ng lugar din.
Kaya ako kung saan-saan lugar nakakarating. Pero pagdating sa daanan, mga sasakyan na hindi ko kabisado. Ganun pala. Di doon mo siya nakilala. Bakit naman kayo nagkahiwalay? Ano rin, bumalik din. Ay, napakamalas mo, kuya. Napakamalas mo talaga sa ano. Ano naman yun, ma'am, kasi siya yung ang asawa niya para inom, sabi niya, tapos nambubugbog, sabi niya. Tapos, may anak naman siyang 3. Namimiss niya yung anak. Namimiss niya yung anak niya eh. Tapos nagpaalam siya na pupunta siyang Batangas. At iniuwi ko siya doon sa amin dati. Ay, ang akin naman, siyempre, may anak ako, may anak din siya. Gusto kong maging masaya siya. Makasama niya yung anak niya. Nung siguro nag-iisang linggo sa Batangas, sabi niya, apply siya ng trabaho at siya ay nananahi. Pinayagan ko, pinadalahan ko. Sabi ko, saan ka ba tutulog? Wala daw. Pinadalahan ko ng pang-upa. Hanggang wala pang 1 buwan. Parang nag-iiba na yung komunikasyon namin. Tapos, nag-add friend sa akin, anak niya. Tapos sinabihan ako, sabi niya, huwag ka na pong umasa kay mama. Kung may naitulong ka man po sa amin, ay babayaran ko na lang po dahan-dahan. Hindi na po sa ibabalik si mama at magkakaapo na po sila. Sabi niya gano'n. Kaya wala na. Iyak ka na. Hindi, umiyak ka. Ako ma'am ay umpisa lang ako lumuha. Hindi na yun mauulit. Kumuha ko ng tissue, baka kasi mama mag-aiyakan tayo eh. Kaya, naiyak na ako sa'yo, kuya. Naiyak na ako. Swertihan lang din kung siguro kung ano yung itinakda ng Diyos na para sa bawat isa sa atin. Kung meron man, yun talagang mangyayari kahit hindi hilingin o sang darating. Yun talaga ang nakatakda. Kwento naman mo. Sa'yo Ay, dyan. ikaw kasi nakakaiyak ka eh. Ito, kumuha na nga ako ng tissue, pangpunas ng luha. Ako naman kasi kuya dapat, kaya umuwi ako ng Pilipinas kasi may anuhan ako. May naging, sabihin natin may naging kachat. Sabihin natin may ganon. Iisang lugar lang kami sa Los Baños. Tapos, nung umuwi nga ako kasi usapan nga namin, mag-meet kami. Yung best friend ko yung nagpakilala sa akin sa kanya. Nag-meet kami kasi ang isip niya kasi, porket umuwi ako ng Pilipinas, mapera na ako kasi galing, ang alam nila galing sa abroad, di ba? Hindi nila alam na kaya ako umuwi ng Pilipinas para makapagpahinga. Sa 5 taon ko, doon lang ako makakapagpahinga. Hindi naman porket umuwi ako na isang katerbang pera ang dala ko. Totally niya, hindi inaasahan nila na may pera ako, magpapainom ako. So, ibig sabihin, nagbigay talaga ako ng 1,000. Sabi ko, pasensya na kayo kasi yan lang talaga ang kaya ko. Kasi yung pera ko nga, kinuha na ng anak ko, baka mamaya ako saan daw siyempre pagka nalasing ako. Di yun, hanggang sa nag-inuman, yung best friend ko, alam mo, umuwi ako sa amin, sa mga bahay ng anak ko, tanggal lahat, wala lahat ako, wala yung relo ko, wala yung mga alas ko, wala. Hindi ko alam na, nung nalasing pala ako, pinagbigay-bigay ko pala doon sa mga naandoon. Tapos doon na nga ako pinatulog, di natulog. As in talagang, hindi ko naman sinasadya na gano'n ang mangyayari. Di ganito, sabihin natin may nangyari. Tapos, umuwi na ako. Kinabukasan ako umuwi. Yung best friend ko kasi iniwan talaga ako ng best friend ko. Nung umuwi ako, as in talaga nagkatrangkas talaga ako ng 1 week. Nanibago siguro may nangyari mo? Gano'n na. Gumaling na ako. Tapos, inaasikaso ko yung birth certificate ko. Umuwi ako ng probinsya namin sa Ulisan, Quezon.
Pagbalik ko, sabi sa akin, mag-meet daw kami. Hindi, nag-meet kami sa Maahas, sa may bae, sa Los Baños. Hindi, nag-meet kami. Hindi ko pala alam na ayun palang pinag-meetan namin, diretso sa hotel. Di, wala naman ako na sabi sa akin, may pera ka dyan. Di, inilabas ko si pera. Siguro nilabas kong pera nasa 1.5 yun. O 1.5 o basta sa 2,000. Di, kuha siya ng, di ako pasok din. Sige, pasok. Ang iniisip niya siguro sa akin, porket galing ako dito sa ibang bansa, mapera ako. Tapos, ito na, tapos nung mga ilang araw na gusto niya ulit kami magkita, bigyan ko daw siya ng pera, ganan. Sabi ko, wala na akong pera, wala na akong bibigay sa'yo, wala na, hindi, ayoko na, sabi ko gano'n, tigilan na dito. Nung pagkasabi kong gano'n, Antimano, nakipag-meet siya sa ibang babae, matanda pa sa akin, as in, 47 years old, pinagpalit ako sa 47 years old. Sabi ko, okay lang, sabi ko, kung diyan ka masaya dyan ka. May pera siguro. Iisip kasi, sabi daw po niya, ano yun marami daw lupain yung babae. Malawak na lupain. Hindi po ba yun yung nakausap mo dito dati, ma'am? Di ba naka-join ka na dati? Ay, hindi po. Hindi yun? Opo. Hindi po kasi ang tanong niya lagi sa akin kung kailan ang uwi ko, magkano sinusweldo ko, tapos ano pa sa lubo ko sa kanya. Yun po yung inaano niya sa akin, kaya hindi na po ako nagkanito. Parang kakaiba yun, Hindi na. Hindi, sa totoo lang, totoo yung sinasabi ko sa yung anong yun. Tapos sabi ko, siguro ang hirap na magtiwala sa mga lalaki, pare-pares lang ang mga ugali ng mga lalaki. Yan ang hindi ko masasabi. Ano yan, Charity? Huwag kami ngay, Ako kahit minsan bali isang yung nanay nung napagkakaroon pero kahit minsan hindi ako ganyan. Kumbaga, minsan na bigay sa akin ng pusa. Pero pagdating naman ng ako'y nasa sa kanya ko naman binibigay. Ganun naman. Ibig sinusulit mo talaga lahat. Oo, hindi talaga. Ako na lang yung bibigyan niya ng budget niya, ng budget ko. Pero kuya, tanong ko sa'yo, may bisyo ka ba? Yung nasa sigarilyo. Ay, tigilan mo na yan, masama yan sa kalusugan. Masama yan. Kasi, minsan ako, gusto ko rin itigil. Hindi naman dahan-dahan lang ba? Habang nag-iisip ako, gusto ko yung nangyayari. Pero hindi naman kalakasan. Minsan, pinakamataas ko 7. Stick hindi ka. Bawas. Kuya, kumbaga saan, para sa'yo din naman yung sinasabi ko, hindi naman para sa akin. Kumbaga, syempre, yung, magkano ngayon yung isang stick na sigarilyo? 7. 7. Ipin mo yung 7 yun, ipunin mo yun. Oo. Para yumaman. Bakit yung ibang walang sigarilyo, yumaman ba? Sure, no? Hindi naman, syempre. Parang napanood yun na yun, sir, Joke yun. para makabili ka ng sports car. Pero bakit may sports car ka ba? Kasi hindi na nagrilyo. Tapos yung pagdating naman sa alam, naman ko pero mahina ako sa alam. Pagkayang nakakadalawa ako niyang sanlig. Pero pag red horse yung mali, isa lang. Okay naman yung ganun. Pero si Gregor, kuya, payong kaibigan lang, bawas-bawasan. Ikaw din po, ma'am, ha? Huwag din po kayo magroon ng kaibigan na lasingin ka, tapos ibibigay mo lang yung mga alahas mo. Wag ganun, ha? Masama yun. Oo, tapos baka naman, wag ka na uminom kasi baka may mangyari ulit at isang linggo kang magkakasakit. Isinumpa ko na po yung alak. Ayoko na talaga. Lakas ka siguro. Isinumpa ko na yan.
Kasi ano, biruin mo ha, sakit sa ulo. Wala kang ginawa, hindi sumuka na sumuka. Kinabukasan, iisipin mo, ano ba yung ginawa mo? May nagawa ka bang masama? O ano ba yung lumabas sa bibig mo na hindi maganda? Tama, oo. Nasabi din yan ng lolo ko eh. Ayaw niya nga daw uminom ayaw niya na daw uminom pero kinabukasan uminom ulit. Ay, yung sa kanya naman siguro, Sir DJ, baka isinumpa niya ng hanggang pang 5 taon lang. Pagka 5 taon yata, Wala. Limang taon. Wala. Hindi kaya. Next year, uwi ako. Yearly na ako uwi ngayon eh. Maybe pang 1 taon lang yung sumpa. Tapos noon, Hindi, ayoko na talaga. Ayoko na, sinumpa ko na yung alak. Kasi pagka may alak, may balak. sabi niya, Di ba? Sabi niya, pag may alak, may balak. Ayun nga, balak. Nangyari, nagkasakit ako 1 linggo. ang babae, maraming nagiinom ng babae, pero ito lang sa akin na sana hindi magiging masama sa akin. Ang babae, kapag pag-inuman sa mga lalaki, parang hindi Ay, hindi, ayoko. maganda. Hindi magandang tingnan. Masamang tingnan yun. Okay lang na nainom siya kung mga kamag-anak ng para, babae, o kasi ng magulang, o kapatid. Pero pag yung dadayo, kaibigan ang kasama nag-iinom ako, parang hindi ako komportable. Kalimitan, nandiyan ang gulo eh. Ganyan yung halo-halo. Gulo. Kasi ang epekto ng alak pagka inuman may babae at lalaki tulad ng sinabi mo. O may balak. May alak, may balak. Hindi may iwasan. Kapag hindi pa nakainom, okay, kaibigan. Kapag nakainom, ito nagkakaroon. Uumpisa. Maring sa umpisa, 2, 3, 4, wala pa. Sa susunod pa. Sa kalak. Kaya parang okay naman yung mag-inom. Pero dadayo. Sana kuya, pag next year, pag uwi ko, magkita tayo. Sana. Inshallah. Tapos lang. Kung mamarapatin mo. Pero kuya, walang inom. Ayoko na mag-inom ha. Huwag mo na kaya yan mag-inom. Eh, tubig lang naman. Ayun. Tubig at saka soft drink. Okay lang. Pagdating naman ma'am sa yayayain kita mag-inom, ay ako hindi na inom ng may para. Mag-isa lang ako pag na. Nakatalikod ka kuya kung mag-iinom ka. Hindi, isa lang talaga ako. Ayaw ko makikipag-inom. Ah, Kasi ang iniiwasan ko sa may para ko ayaw ko salita. Pangit at saka pag yung minsan nakikita mo yung mga baso, isang baso. Nakakaya naman kung aayain ka ng inuman, nakukuha ka ng sarili mong baso, tapos sila isang baso yung pinihipot. oo, Kaya hindi ako nakikipag-inom. Kasi nandun yung halo-halo na yung mga laway-laway. Pag nainom ako minsan hindi ako nakakatulog. Pag mga pangalawang gabi na hindi pa ako nakakatulog, nainom ako. Ano ba? Kuya, nasan ka ngayon? Nasa trabaho mo? Staying ka ba dyan? Opo, hindi ko po ako ngayon sa warehouse. Oo. Materialis. Ikaw nagbabantay? Caretaker ka dyan? Hindi, trabaho ako mambali. Dito lang wala silang ang kumpanya namin ay walang inuupahan na bahay para sa trabaho. Kaya dito sa building na to, nagtayo sila ng warehouse, may opisina sila sa kabila. Dito sa warehouse, walang natutulog, kaya akong natutulog dito. Samahan sana kita eh. Bawal dito ng mga outsider. Joke lang. Pagpasok mo lang, dyan pa lang sa gwardiya, daming gwardiya dyan sa labas. Kailangan na. Pawisan tuloy ako sa'yo, kuya. Hindi ka ba naaabot ng hangin? Binuhay ko nga electric pa, no? Para hindi ka Kuya, ilagay mo sa number 3. Ang init, pinagpapawisan ako. Number ko lang mamat sa kalahati eh.
sige. Na-connected na kayo sa isa't isa. Ha? Ipagpatuloy po ninyo yung pag-uusap ninyo. Mayroon pa pong susunod. Paano? Thanks po. Salamat po, DJ. Thank you. Wanted, Maraming sweetheart. Wanted, sweetheart. Okay, sige. Init na sila pareho. Kailangan nang ilagay sa signal number 3.